Nagulat si Junyang nang makita ang leader ng Phoenix Guild, at nagtanong kung bakit siya nasa paaralan. Siya ay tumugon na siya ay naging isang pansamantalang propesor dito, at si Junyang ay hindi makapaniwala. Bago nila pag-usapan ng anumang bagay, sinabi niya sa kanya at kay Sang-woo na dapat silang pumunta sa isang lugar na pribado, na nakikita kung paano sila ay nakakakuha ng maraming atensyon. Lumipat silang lahat sa isang pribadong silid, at tinanong niya muli sila kung ano ang kanilang ginagawa. Si Junyang ay nag-aatubili na ibahagi ang impormasyon. Sinasabi niya na lamang na ito ay sa pagitan nila ni Sang-woo, pero si Sang-woo ay ibinuhos ang lahat, at sinasabi ang buong kwento. Sinabi ng propesor kay Sang-woo na siguradong mahirap iyon para sa kanya, ngunit mabilis na binago ni Junyang ang paksa pabalik sa kung bakit siya naging propesor, na sinasabi na ang karamihan sa mga propesor sa academy ay nasa B at C rank class na mga hunters. Sinabi niya sa kanya na iyon ang kaso dahil karamihan sa mga mag-aaral ay nasa F hanggang D rank, at dapat ang susunod na batch ng mga mag-aaral ay mangangailangan ng isang taong may lakas katulad niya upang mapanatili silang kontrolin. Upang maging mas konkreto, sinabi niya na siya ay naimbitahan na maging propesor partikular na dahil kina Sang-woo at Junyang. Sinabi niya sa kanila na ang dahilan kung bakit niya pinigilan ang mga ito sa pakikipaglaban ay dahil magkakaroon sila ng pagkakataon na gawin ito sa susunod nilang klase. Ang eksena ay lumipat sa Heritage Company, kung saan si Clone No. 7 ay sinusuri ng mga siyentipiko. Ang CEO, pagkatapos magsagawa ng maraming pagsubok, ay nagsasaad na ang saklaw ng kung paano ang evolution ni Sang-woo sa kasanayan ng pag-clone ay hindi maipaliwanag sa mga salita. Una, ang Clone No. 7 ay may totoong dugo na may totoong mga cells ng dugo, na may partikular na uri ng dugo, ibig sabihin ay posibleng magamit ito para sa mga bagay tulad ng pagsasali ng dugo. Ang assistant ay nagtanong kung ang lahat ng iyon ay gawa mula sa mana, at sinabi niya na ito ay oo, at ipinapaliwanag niya na ang kakayahang ito ay hindi illusion lamang, talagang kakaiba ang mga clone na ito. Higit sa lahat, napapansin niya na tinatrato ang kanyang mga clone bilang isang tunay na mga individual. Malaya silang kumakain at gumagamit ng mga kasanayan gamit ang kanilang sariling mana. Hindi siya makapaniwala na posible ang isang summoning skill na tulad nito. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, isang pagsabog ang yumanig sa gusaling kinaroroonan nila. Nataranta, nagtanong siya kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ng isa sa mga scientist na may bumagsak na isang napakalaking eroplano sa kanilang gusali. Nawasak ang lab, at bumukas ang pinto ng eroplano, na lumalabas ang mga malalaking robot mula rito, na sinasabi ng mga ito na kailangan nilang makuha ang target. Dumating ang mga sundalo upang ipagtanggol ang gusali, at ang mga robot ay nag-iba ng kanilang layunin, na nagsasabi na kailangan muna nilang alisin ang mga sagabal. Sinabihan ng CEO ang lahat na lumikas, pero si No. 7 ay tumayo at nagtanong kung saang palapag na bangga ang eroplano, na sinasabi na tutulong siya sa labanan laban sa mga umaatake. Ito ay isang madugong labanan, na ang mga sundalo ay isa-isang pinatumba ng mga robot. Isang hunter ang nasa eksena, at inutusan niya silang magtawag pa ng iba pang mga gwardya mula sa ibang mga palapag para sa backup. Siya ay gumagamit ng kasanayan sa kuryente, at pina-short circuit niya ang isang robot, upang hindi na gumana ito, at nang ang mga robot ay naka-adapt sa kasanayan niya, nagbago sila ng kanilang mga armas pagkatapos makita ang kanyang kakayahan, at napapansin ng hunter na ito ay hindi lamang mga simpleng robot. Pinalibutan siya, at sabay na sumugod ang mga ito. Pero pumasok si Clone No. 7 at iniligtas siya. Ang hunter ay nagtanong kung sino siya, at ang clone ay tumugon na siya si No. 7 at siya ay dumating upang tumulong na paksain ang mga umaatake. Ang hunter ay hindi masyadong naiintindihan siya, at nagsasaad na dapat siyang mag-ingat, na nakikita kung gaano karami ang mga kalaban. Ang isa sa mga robot, nang makita si Clone No. 7, ay nag-transform ito at nagsasaad na dapat unahin ang pagkuha sa target. Bumalik ang eksena sa akademya, kung saan ipinakilala ng leader ng Phoenix Guild ang kanyang sarili sa klase, na nagsasabi na ituturo niya ang paksang pag-unawa at pagsasanay sa sparring. Sinabi niya na mula rito, bubuo sila ng grupo na may 3 miyembro, at magkakaroon sila ng 3-on-3 battle sa bawat team. Kahit anong mga kasanayan o kagamitan ay pinapayagan na gamitin nila ito, at mananalo sila pagkatapos talunin ang lahat ng 3 miyembro ng kabilang koponan.
Ang pagbibigay ng marka sa klase ay susuriin sa kung gaano sila kahusay sa sparring, batay sa mga bagay tulad ng combat power, kontribusyon, at pagtutulungan ng magkakasama, kaya hindi sila dapat umasa sa kakampi nilang kaklase. Tinanong niya ang klase kung mayroon silang anumang mga katanungan, at ang isang estudyante ay nagtaas ng kanyang kamay at nagtanong kung bakit, kung nagsasanay sila upang maging mga hunters at lipulin ang mga halimaw, bakit kailangan nilang magsanay sa pakikipaglaban sa ibang tao. Wala siyang konkretong sagot dito dahil naimbitahan lamang siyang maging guro ngayon, pero sinabi niya sa kanila na mula sa kanyang karanasan sa pagiging A-class hunter, ang mga halimaw ang pinakamaliit sa kanilang mga alalahanin. At ang mga bagay tulad ng pagde-distribute sa kanilang kita, mga hindi pagkakaunawaan sa hunting grounds, at mga krimen sa hindi autorisadong portal, ang pinakamahirap dito. Hindi mo talaga alam kung ano ang mangyayari sa iyong trabaho, kaya mas mabuting paghandaan ang mga hindi pagkakasundo kaysa baliwalain ito. Ang isa pang estudyante ay nagtanong, na nagsasabi kung may limit ba ito sa rank ng mga hunters. Naiintindihan niya kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi niya na mayroong 2 B-class hunter sa klase, at para maging patas, bibigyan niya sila ng naaangkop na mga paghihigpit para hindi sila mag-alala. Tinapos na niya ang klase at sinabihan silang magpakilala sa isa't isa at bumuo na ng kanilang mga grupo. Si Sangwoo, sa kanyang isipan, ay nag-iisip kung ano ang ibibigay na paghihigpit para sa kanilang dalawa ni Junyang, pero agad naalis ang kanyang pag-iisip nang tinawag siya ni Haeyang at tinanong kung maaari siyang maging miyembro sa kanyang koponan. At sumagot si Sangwoo ng, "Siyempre," at kailangan niya munang sagutin ang tawag ng mabilis. Nakita niya na mula ito sa CEO ng Heritage Company at iniisip kung ano ang gusto niya. Sinagot niya ang telepono at sa nanginginig na boses, sinabi ng CEO sa kanya na mayroon siyang emergency na dapat niyang sabihin sa kanya, at nagtanong si Sangwoo kung ano yon. Sa kanyang sitwasyon, sinabi niya na kinuha si clone number 7. Hindi makapaniwala si Sangwoo at nagtanong kung paano nangyari yon. Nagsalita ang electric type hunter at kaya niya itong ipaliwanag. Nagkaroon ng flashback sa pangyayaring naganap, at makikita na siya at si number 7 ay lumalaban upang sugpuin ang mga umaataking robot. Ngunit nang biglang, hinawakan ng isa sa mga robot ang leeg ng hunter at pinagbantaan siyang papatayin kapag hindi titigil si number 7 na lumaban. Nagtanong si number 7 sa lalaki kung siya ay kabilang sa Heritage Company, at sinabi niya na hindi yun mahalaga sa ngayon at ang backup ay dadating na ng ilang sandali, kaya dapat siyang lumaban. Ngunit sumuko na si number 7 at sinabi na ito ay isang utos mula sa kanyang master na dapat siyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya sa Heritage Company. Sinigawan siya ng hunter na itaas ang kanyang sandata, ngunit tinanggap ni clone number 7 ang pagkatalo, at kinuha siya ng mga robot. Umiiyak sa telepono at humihingi ng paumanhin, sinabi niya kay Sangwoo na siya ay kinuha dahil sa kanya. Sinabi sa kanya ni Sangwoo na hindi niya kailangang maging malungkot at titingnan niya ang sitwasyon ngayon. Isinaaktibo niya ang familiar skill at nalaman na ang kanyang clone ay nakakulong sa robot. Na-detect ng robot ang kanyang mana na nagmumula sa kanya, at nag-activate ito ng skill prevention protocol at nakuryente ang clone niya, dahilan upang maputol ang familiar skill ni Sangwoo kay number 7. Hawak ang kanyang ulo sa sakit, sinabi ni Sangwoo na ang kanyang clone ay dinadala sa isang lugar at sa sinuman ang gumawa nito, ay sapat na matalino upang pigilan siya sa paggamit ng kanyang familiar skill. Dahil dito, iniisip nilang imposibleng maibalik siya gamit ang subdimension skill. Isinaad ng CEO na siya ay hindi nahihingi ng isa pang clone dahil ito ay nasa kontrata, kaya nagsabi siya kay Sangwoo na huwag i-terminate si number 7. Sinabi niya na kaya nilang ibalik siya, na isinasaad na gagamitin nila ang kanilang kaalaman upang maibalik siya, at sinasabi din na alam nila kung sino ang gumawa nito. Ang hunter, na talagang nalilito, ay nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa salitang pag-terminate. Ipinaliwanag ni Miss Aryabal na si number 7 ay isang clone, kaya hindi niya kailangang magdamdam ng labis na pagkakasala tungkol dito, at siya ay labis na nabigla. Si Sangwoo ay naglakad na pabalik sa klase at iniisip na magiging maayos ang sitwasyon sa kamay ng Heritage Company, na iniisip kung gaano kalaki ang kumpanya. At nang biglang, habang pabalik siya sa silid-aralan, isang malaking pagtitipon ng kanyang mga kaklase ang lumapit sa kanya at nagtatanong kung gusto niyang sumali sa kani-kanilang mga grupo. Siya ay nabigla at nagtataka kung ang lahat ng tao sa klase ay nagtipon upang makasama siya,
Ngunit pagtingin niya kay Junyang, nakita niyang medyo marami rin ang mga tao sa kanyang tabi, na nagbabadya sa kanyang kasikatan. Biglang huminto ang leader ng Phoenix Guild at sinabi niya na may nakalimutan siyang sabihin sa kanila, ang isang bagay na napaka-importante. Hindi papayagan si Sang-woo na gamitin ang kanyang mga clone sa klase. Natigilan si Sang-woo sa pagkabigla at nagtanong kung bakit, at sinabi niya na napakahalagang bagay sa klase na ito ang pagtutulungan ng magkakasama, at magiging komplikado kung ang kanyang mga clone ay sasali pa dito. Sinasabi niya na hindi iyon ang kanyang paghihigpit na ibibigay, at nang masabi na niya iyon, siya ay umalis na. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga estudyante at sinasabi na wala si Sang-woo kung wala ang kanyang mga clone, at bukod pa dito ang paghihigpit na ilalapat sa kanya, hindi siya magiging kapaki-pakinabang na kasamahan sa grupo. Dahil doon, lahat ng nagtipon kay Sang-woo na mga kaklase ay biglang tumakbo papunta kay Junyang at hinihiling na bumuo ng grupo kasama nila, at dahil doon, naiwan si Sang-woo na mag-isa, malungkot at nanlulumo. Ano ang susunod na mangyayari, at ano ang gagawin ni Sang-woo mula rito?